Top Gods. So sabi natin pag 2 variables sa x and y yan, pag linear straight line. Okay, so ulitin lang natin yung concept. So kapag ganito, greater than, less than to, ibig sabihin dash line yan. Okay, kapag naman ganito, greater than or equal, less than or equal, solid line yung line mo nyan. So ibig sabihin ito is strict kasi may restriction at restriction. Ito is strict, ito non-strict, solid line. Ibig sabihin pag strict, hindi part ng solution set yung graph, while kapag naman non-strict, ibig sabihin solution set yung line mo. Anyways, lagyan natin na example para maintindihan yung mga sinasabi ko. Una, let's say meron tayo number 1, y is greater than x plus 3. So ayun, naka-form naman dapat siya. Din tatandaan guys, dapat naka-form siya ng equals sa y. Pwede mo kasi gawin mo muna siyang mx plus b, or pwede mo na i-direct sa inequality mo. Ayan. So meron tayo nito. So ayun, alam na natin yung y-intercept pati yung slope, di ba? Kasi di ba yung slope niya, is, ano yung slope nito? This is 1, di ba? Kasi wala, may nakalagay dito na 1, invisible lang. So bagay sabihin 1 yung slope, or 1 over 1 mo. Then yung y-intercept mo ay yung b, that is 3 or 0, 3, di ba? Or yung ordered pair niya is 0, 3. So ito yung x, ito yung y. So pag in-drop mo siya, unahin mo i-graph yung y-intercept. Kung 0, 3 siya, 0 muna yung x, then 3 units ka pataas. So ito yung 3 mo, lugan mo. Then punta ka sa slope. Yung slope mo is 1 over 1. So 1 units upward, then 1 units to the right. So andito yung isang point. So dahil yung inequality mo guys is wala siyang or equal, ibig sabihin dash line yan. Connect mo lang yon using dash line. Ibig sabihin kasi hindi yan part ng solution. Actually dapat naka-open circle to kasi hindi yan part. Remember ulit, kapag shaded, included yan na. Then kapag open circle, excluded. Tuwad sa rational equality natin. So kapag dash line yan, ibig sabihin yung point mo dapat dyan open circle. Then kapag solid line, that is shaded. So dapat ito open circle lang yan. Ano ba yung ano? Ito lang para malinis. Ano naman? Lagay mo na correction. Wala. Anyways, sige na, okay na yan. Basta ganyan yan. So, dash line yan, ibig sabihin excluded to. Open circle dapat yan. Then, ayun, kuha ka na ng points kung alin yung solution. Kung nandito ba, or nasa baba. So, basically, pwede kang kumuha ng point. Let's say, ginamit mo yung 0. Actually, pwede mong gamitin yung 0 eh. Kasi dito naman yung point sa 0. Diba? O, gamitin mo tong origin. So, dito 0, 0. Pag magka-test point ka na. So, mayroon kang 0, 0. Yung itong origin. Ito yung x, ito yung y. Then, plug mo siya dito. So, kung meron kang y greater than x plus 3. So, plug mo lang yung x as 0. Then, yung y 0. So, ibig sabihin yung y magiging 0 greater than 0 plus 3. So, ito magiging 0 greater than 3. Tama ba yan? So, ibig sabihin ito is mali. So, kung mali yun, itong part na to, mali, greater than yun. Mas malaki ba yung 0 sa 3? So, mali ito. Itong baba na line. So, ibig sabihin yung solution set ito. Taas. Yan siya ginagawa. Actually, kapag greater than to, sa taas yan. Yung kapag less than sa baba.
Dapat tayo sa example para maintindihan. So let's say meron tayo number 2. Let's say we have 2x minus y less than or equal 4. Kaya dapat nga marunong ka magbasa nito. Itong mga symbols. Kasi pag hindi ka marunong magbasa yan, kahit tama yung pag-solve mo nito guys, kung mali ka ng pagbabasa dyan, mali pa rin yung magiging final answer mo. Lalo kapag may graph. Solid line to kasi may or equal eh. So, pero i-convert muna natin siya. Like, magkaroon tayo ng 2x, ng negative y. Lipat lang natin muna. So, magkaroon tayo ng negative 2x plus 4. Kasi nilipat natin yung 2x. So, magpapalit siya ng sign. So, ngayon mag-divide tayo ng negative 1. Okay? Para maging positive yung y natin. So, basically, ito magiging y. So, dahil kapag nag-divide ka ng negative, magre-reverse ng sign. Ayun yung another term, another key ba? Another concept ng inequality kapag nag-divide ka ng negative. So, yung negative divide negative, that is positive. Then, yung positive divide negative is negative. So, ito yung magiging equation mo. So, basically, pwede mo na yun i-graph. Like, kunin mo yung y-intercept. Ito yun. So, yung b natin, that is negative 4. Or yung ordered pair niya is 0 and negative 4. So, ito yung x. Ito yung y. While yung slope mo naman, that is 2 over 1. So, pwede mo na siya i-graph. So, pag i-graph mo siya, so, we have 0, negative 4. Ito unang ginagraph ipinaplat. So, 0, negative 4, 0, negative 4. So, let's say 1, 2, 3, 4. So, ito yon, ba? Pero dahil kasi may or equal siya guys, shaded to. Then, punta ka sa slope. That is 2 over 1. So, 2 units pataas. Then, right sa kabila. So, ito yon, shaded natin. Then, connect mo na yung graph. So, dahil sila, tawag dito, may or equal, straight line yan na. Yan, solid line. Then, ayun, test point ka na. So, pagdating sa test point, sabi nga natin, kuha ka lang. Pero mas magandang gamitin yung 0, 0 kasi mas madali na siya. O, tandaan mo yung 0, 0 nandito sa may taas. Pag tama siya dito, ibig sabihin, ito yung sagot. Pag mali naman, sa baba. Ibig sabihin, kung meron tayong 0, 0, ito yung x, ito yung y. Then, lagay na lang natin dito. So, 0 yung y. Then, meron tayong 2 times 0 minus 4. So, magiging 0 is greater than or equal to negative 4. Tama ba yan? Tama, mali. Tama, mali. Yung 0 is greater than or equal to negative 4. Ba't may question mark? Ba't tama? True ang sagot. O, true yun. Kasi mas malaki talaga yung 0. Hindi, mas malaki yung 0, diba? Sa mga negative numbers. Negative 2 eh. Sabihin true siya. So, kung true yun, nasan ba yung 0, 0 mo? So, yung 0, 0 diba nandito sa part na to? So, big sabihin, nandito yung solution set. Which means, yung line kasali rin. Okay? Ano siya ginagawa? Then, yung line natin kasali rin na solution din yan. Meron ba yan? Gets yun. Ano pa? Ito pa. Space pa eh. So, let's say we have number 3. So, we have 5x plus 3y then greater than or equal to 15. So, same process pa rin yan guys. Like, ayun. Solve mo lang muna for y. So, lipat mo yung ibang mga terms. So, magkaroon ka ng 3y then greater than or equal to 15. Then, yung 5x mo magiging minus 5x na siya.
So, divide lang both by 3 para makuha natin yung y. So, magkaroon tayo ng greater than or equal. Yung 15 divide 3, that is 5. And yung negative 5x divide 3, that is negative 5/3 x. Kasi hindi naman siya may simplify eh. Yan, ganyan yung tsura niya. Yung simplify lang natin yung y-intercept. So, remember guys ha, yung may x siya, yung slope. Kung gusto mo i-rewrite, ganito yung tsura niya. Nahin mo yung may x, pero dapat negative pa rin siya kasi katabi niya yung minus. Then yung 5 may plus. So, pares lang yan. So, ito na yung gagamitin mo. So, remember, meron kang slope. Yung katabi yun ng x, that is negative 5/3. Well, yung b natin, that is 5. So, magkakaroon ka ng 0. Then 5. Ito yung x. Ito yung y. Then from here, pwede mo na i-graph. So, remember, meron tong or equal. So, yung line na mabubuo, that is solid line. So, ibig sabihin, kung meron tayong line, zero, 5 muna. So, 0, then 5 units upward. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yon. So, dahil nga meron tayong or equal, shade natin to. Dahil meron tayong negative 5/3. So, negative yung 5. Baba ka ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, run ka ng positive 3. So, sa right yon. 1, 2, 3. So, andito yung isang point. Then, pag connect mo yon, solid line dapat. Ay, ito na yung graph niya. So, mapapansin mo, inequality mo guys, greater than, ibig sabihin, nasa taas yung solution set. I think nandito sa taas. Pero try natin, check natin pa rin syempre. So, pag tinest point natin, para mas siguro. So, gamitin mo lagi yung 0, 0. Ito yung xy. So, plug mo siya dito. So, meron kang y is greater than or equal to negative 5/3 x plus 5. Then, 0 yung y. Then, negative 5/3 times 0 plus 5. So, ito magiging 0. Then, 0 na to. Plus 5 na lang or 5. So, tama ba? Mali. So, this is ang sagot. False. Mas malaki ba yung 0 sa 5? So, ibig sabihin, mali yung part na to. Kasi nandito yung 0, 0. So, ibig sabihin dito yung solution set mo. Yung nasa right. Kasi nandito yung 0 eh. False siya doon. Hindi nun sa right. Kaya nga, yung concept guys, kapag greater than to, sa taas lagi yan. Then kapag less than, sa baba. Pero mas maganda yung na-graph.